تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ating purihin, ating pasalamatan ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya tayo ng buhay at patuloy niya tayong tinuturo o ginagabayan sa pananampalatayang Islam. Ngayong oras ay magsasama tayo upang tuklasin at upang suriin or hanapin kung ano ba ang totoo or ano ba ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dakilang Quran. Unang-una po ay magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan na tayo ng oras or panahon upang makapag-usap, upang makapagturo or makapagbigay ng kaalaman patungkol sa Islam. Sa abot ng aking makakaya at sa kung ano ang itaufik or ibigay na gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, araw-araw ay dapat nating pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Simula sa ating paggising at simulan natin ang araw natin ng pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Simulan natin ang araw natin sa pagbasa ng alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana amatana wa ilayhin nusyur. Yun yung babasahin or yun yung dua kung tayo ay gigising or tayo ay gising, yun ang ating babasahin. So pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya ang oras na ito or panahon na ito upang tayo ay makapagsama, tayo ay magsama-sama tuklasin or dagdagan ng ating kaalaman patungkol sa Islam o patungkol sa reliyon ng Islam. So ang topic natin ngayong hapon, dahil konti na lang ang natitira nating oras, ako ay humihingi ng paumanhin dahil hindi tayo nakapag-start ng exact ng oras ng ating pag-i-start sa pag-aaral ng Islam. So, ako ay humihingi ng pamumanin sa inyo, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Sana po ay maunawaan nyo ako at sana po ay bigyan nyo ng kaunawaan ng ang nangyaring ito. So, ang title natin ngayon ay ang pangunahing batayan or pangunahing tatlong batayan ng Islam or pagpapaliwanag sa pangunahing tatlong batayan ng Islam. So, yung nakaraan or ang mga nakaraang araw na tayo ay nagsama or ating tinakel ang about sa pagpapaliwanag sa batayan ng Islam, ay umabot tayo, natuklasan natin kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung ano ang tunay na katuruan ng agama or ng reliyong Islam. So, ngayong hapon, or bago natin talakayin ang next na topic natin or next na talakayan natin ngayong hapon, ay bigyan natin ng review or recap yung ating napag-usapan nitong
dumaang mga araw. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Panginoon. Ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng rahmah, at nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng kanyang nilikha. So yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. So wala nang ibang magbibigay ng gabay patungkol sa katuruan ng Islam, kundi ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung kaano man tayo kahilig mag-seek or manaliksik ng knowledge, kung wala ang taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang silbi or wala tayong patutunguhan sa pananalisik natin ng kaalaman. Dahil wala doon ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay mayroong patutunguhan ang ating pananaliksik or ating pag-aaral sa reliyong Islam. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya naman ang propeta or siya naman ang messenger na binigay or pinarating sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ibahagi at upang ipaliwanag kung ano ang tunay o ano ang tunay na kahulugan ng Quran at kung ano ang tunay na turo ng reliyong Islam. At ang Islam naman, sinabi dito sa kitab, ang Islam ay siyang napakalawak na agama or napakalawak na reliyon. Pero iisa lang ang goal ng Islam or reliyong Islam. Yun ay ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod sa kung ano ang katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon naman ay ating tatalakayin, yun yung tatlong pangunahing batayan ng Islam. Kilalanin natin kung sino ang Panginoon, kung sino ang tagapaglikha. Kilalanin natin kung sino ang sugo or sino ang messenger na pinahatid sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang last ay dapat nating alamin or dapat nating intindihin kung ano ba ang ating reliyong tinatahak, kung ano ba ang ating reliyong sinusunod or kinabibilangan. So, yun yung tatlong batayan ng Islam. So, dito tayo sa pamamagitan ng mga katibayan or bi'adillah. Ang Arabic word niya is bi'adillah. Bi'adillah or sa pamamagitan ng mga katibayan. Yun yung kahulugan ng bi'adillah is sa pamamagitan ng mga katibayan. Saan katibayan? Katibayan kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katibayan kung ano or sino or bakit pinahatid sa atin or bakit binigay sa atin or pinababa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung ano ang tunay na turo ng reliyong Islam. Dahil napakalaki o napakarami ng agama, napakarami ng reliyong nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming reliyon ang sinusunod or kinabibilangan ng mga tao. Or bawat tao sa atin or bawat tao or bawat nilikha ng tao ng Allah subhanahu wa ta'ala ay merong kanya-kanyang sinusunod at merong kanya-kanyang kinabibilangan. So sana ay itong kinabibilangan natin or ito yung kinabibilangan natin ng reliyong Islam. Dito tayo, ito ang tama, ito ang tunay na reliyon na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at kaisa-isang katanggap-tanggap na reliyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, basahin natin ang kitab, ang kanyang sinabi. Sinong nagsabi? Sinabi ng kitab na ito, bil adilla or katibayan ay pangmaramihan ng dalil, katibayan at ito ang anumang nagpabatid sa hangarin at ang mga katibayan para makilala ito ay ang pandinig, audio at ang pag-iisip, mentality. So, sinabi ng kitab na ito, ang ibig sabihin ng biadilla ay ito yung pinagsamaan or pangkaramihan ng mga dalil. Ito yung sinasabing katibayan sa pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katibayan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha ng buong sangkatauhan. Isa or nag-iisa lang ang Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha at nagbibigay ng blessings sa atin
sa pang-araw-araw. Ang biladilla po ay nahati siya sa dalawa. Ang isa ay ang pandinig or audio. Ito yung pandinig ng isang tao. Ito yung pandinig natin. Saan ba natin ginagamit ang ating tenga? Ginagamit natin ang tenga sa kung ano, or ginagamit natin ang ating tenga upang marinig natin kung ano ang katotohanan, kung ano ba ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ano ba ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung ano ang ating sinusunod, or ano ang turo ng ating reliyong Islam. So doon natin ginagamit ang ating tenga. Dahil kapag hindi natin alam kung saan or ano ang purpose ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tenga natin, ay magagamit natin ito sa kahit saan. Hindi maiiwasan na ikay ay makarinig ng mga samut-saring pag-uusap, samut-saring istorya, samut-saring issue, or anuman ang pinag-uusapan ng mga tao ay iyong maririnig dahil malakas ang pandinig mo. Pero, pinag-ingat ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung tenga na yan ay dapat gamitin mo sa kung ano ang tamang paggamitan yan. Or kung saan nararapat ginagamit or saan nararapat gamitin ang tenga. So ang purpose ng tenga, ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga tenga ay upang ating marinig, upang ating pakinggan kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ating reliyong sinusunod or kinabibilangan. Dahil excuse lang or hindi naman nila lahat, pero karamihan sa ating mga tao or karamihan sa ating mga kapatid or mga taong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagamit ang tenga sa pandinig sa marites, pandinig sa kung ano ang samut-saring issue na wala ka namang kinalaman at wala kang karapatang malaman dahil wala ka naman doon or hindi yon kasali sa iyong pamumuhay yung istorya na yon. So yun yung pinanggagamitan ng ating mga ibang tao sa kanilang tenga ay pinakikinggan nila ang mga marites or sila ay nagmamarites sa kung anong istorya, kung ano ang bagong issue ng mundong ito. So hindi nila pinakikinggan or hindi nila ginagamit ang kanilang tenga para pakinggan or para alamin or pakinggan kung ano ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pangalawang nahati sa al-adilla ay ang pag-iisip or mentality. So nahati ang dalil sa dalawa. Nahati ang mga dalil sa dalawa. First is audio, o yung pakikinig mo, o pinakikinggan mo, o napapakinggan mo ang salita ng ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangalawa is mentality, pag-iisip, or iniisip mo, or inisik mo sa iyong isipan kung ano ba ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ba ang kahulugan ng Quran, kung ano ba ang salita ng Allah, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung pinaghatian sa bil-adillah. Ang mga dalil ay pinakikinggan at pinag-iisipan. Dahil hindi lahat, para madali nating maintindihan, dahil hindi lahat ng nagbibigay ng dalil o nagbibigay ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat nating paniwalaan. Dahil minsan, kahit may dalil, kung hindi naman yon ang saktong turo ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung hindi yon ang saktong turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung hindi yon ang saktong pagkaintindi or pagkaintindi ng mga sahaba, ay hindi natin pwedeng paniwalaan. Dahil hindi natin pwedeng gamitin ang ating pag-iisip
sa bilang haka-haka. O hindi natin pwedeng gawin sa ating reliyong Islam na haka-haka. Narinig ko kay Kwan, narinig ko sa kay Kwan, lahat na lang yung naririnig mo. Or naiisip mo, or meron kang sariling pagkaintindi. Sumunod ka kung ano ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin mo kung ano ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung ano ang pagkaintindi at kung ano ang pagsasaliksik ng mga sahaba sa kung ano ang Quran, kung ano ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano yung dalil na sinabi sa mga kitab or sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagsasalita o hindi siya nagbibigay ng salita mismo sa sarili niya o galing sa pangsarili niyang pag-iisip. Nagsasalita lang siya patungkol sa reliyong Islam kung merong dumating na wahi o merong dumating na revelation ng Quran o salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dalil na hindi nagsasalita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung walang wahi? Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Najm, Aya 3. Sa Aya 3 hanggang Aya 4, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da al-isti'adati wal basmala, wa ma yantiqu anil hawa. Hindi siya nagsasalita kung walang revelation na dumating na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Aya number 4, In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nagsasalita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung walang revelation na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasalita lang siya kung may dumating na wahi, kung merong dumating na revelation galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saka palang nagsasalita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa reliyong Islam. So, intindihin natin ng mabuti. Ating saliksikin ng maayos at mabuti kung ano ang ating pinakikinggan at kung ano ang ating nababasa o naiisip. Dahil hindi lahat ng iyong naiisip ay tama. Minsan, ang iyong iniisip ay akala mo ay tama, yun pala ay meron ng kasamang jinn or meron ng kasamang syaitan na in the first place akala mo is tama. Yun pala is mali. Dahil hindi yun ang tunay na kahulugan ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ating saliksikin or tayo ay manaliksik ng todo. Tayo ay manaliksik ng huwag natin tigilan o huwag tayong tumigil sa pananaliksik sa reliyong Islam o sa turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagsasaliksik sa kaalaman or knowledge ng Islam ay walang humpay or walang katapusan. Habang ikaw ay nabubuhay, habang ikaw ay nakatira, or habang ikaw ay nasasakop ng makamundong bagay na ito o makamundong panahon na ito, ay ikaw ay naatasan na magsaliksik ng knowledge or kaalaman patungkol sa reliyong Islam. Patungkol sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patungkol sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung dalil. Hindi nagsasalita ang Propeta Muhammad sa isang issue or sa isang tanong patungkol sa reliyong Islam kung walang dumating na revelation galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nagbibigay ng hukom. Hindi siya nagbibigay ng dalil kung walang revelation na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, lahat ng binibigay niyang revelation, lahat ng binibigay niyang dalil ay dahil dumating ang revelation galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ano nangyayari sa ngayong panahon? Sa ating kapanahunan ngayon ay ang social media ay ginagamit ng lahat ng tao. Mapa-Muslim, mapa-Moro,
mapa-Christian or lahat ng reliyon dito sa mundo ay gumagamit ng gadget, gumagamit ng social media. Pero sa ating mga Muslim, ay gamitin natin ang social media sa kung ano ang tunay or sa kung ano ang tamang paggamit ng social media. Huwag tayong magbigay ng hukom. Tulad ng nangyaring mga in the fast few months or fast few years meron nangyaring issue about sa may nagsabi na konti na lang or meron na lang ilang bagay ay pwede na siyang tawaging Panginoon. So nagbigay na siya ng husga o nagbigay na siya ng direct na salita, which is hindi yun pwede. Dahil ang natatangi ang Allah subhanahu wa ta'ala lang, ang ating Panginoon at ang tagapaglikha ng buong sangkatauhan. So dapat nating intindihin kung ano ang ating mga dalil na nababasa at kung ano ang ating mga dalil na nakikinig or napapakinggan, dahil para hindi tayo malihis ng landas sa reliyong Islam. Ang pandinig ay ang anumang pinatunayan ng wahi, revelasyon o kapahayagan, at ito ang banal na aklat, Quran at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang meaning ng pandinig o yun ang meaning ng dalil na iyong napakinggan at iyong narinig ay ang anumang pinatunayan ng wahi. Yun ang sinabi ng kitab na ito. Sinabi niya ay ang meaning ng pandinig ay kung ano yung napatunayan ng isang wahi o kung ano yung binigyan niyang revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung sinasabing pandinig. Pakikinggan mo ang pakikinggan mo lang ay kung ano ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakikinggan mo lang na dalil ay kung ano ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung walang wahi or kung hindi ito salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi ito salita or saliksik ng mga sahaba or mga safos salih, yung mga ating mga sahaba, ay wag masyado nating pakinggan. Or kung pakikinggan man natin ay ating suriin at ating itanong sa kung sino ang pwede nating pagtanungan. Kung ito ba ay authentic, ito ba ay pwede, o ito ba ay tama. Dahil karamihan ngayon ay hindi mo na mapagkakatiwalaan. So, yun yung turo ng kitab. So, ang sinasabi naman na pag-iisip, ang mentality naman, ay ang anumang pinatunayan ng paningin at kaisipan at tiyak na napakaraming talatang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan at makapangyarihan sa kanyang banal na aklat, Quran, tungkol sa uri na ito. Kagaya ng ilang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi. At kabilang sa kanyang mga palatandaan ay ganito at ganito. Sa ganitong kalagayan, ang konteksto o kasamang kahulugan ng mga katibayang pangkaisipan ay nagpapahiwatig sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang meaning ng pag-iisip, ay tiyak na napakaraming or pinatunayan ng paningin at kaisipan. Yun yung sinasabing pag-iisip. Ang bil-adilla ay nahati sa dalawa, which is pandinig at pag-iisip. So yung pandinig ay kung ano ang pinatunayan ng wahi or galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pag-iisip ay kung ano ang pinatunayan ng kaisipan or ng isang paningin. So yun yung sinasabing pag-iisip. Ang pagkilala naman sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng mga pandinig sa katibayan katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu, Suratul Fath
Al-Aya 29. So, yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah at ang mga yaong kanyang kasamaan sa kanyang din o kasamaan niya sa kanyang reliyon. Yun ang pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kanyang sinabi rin, "Wama Muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul." Suratul Al-Imran, aya 144. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at si Muhammad ay hindi higit kaysa sa isang sugo, na katulad ng lahat ng mga sugo na nauna sa kanya, na ipinarating niya ang mensahe mula sa Allah, na kanyang Rab, Panginoon na tagapaglikha. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katibayan na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo o isa siyang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ipalaganap, upang ipagdakwa o upang ipalaganap ang reliyong Islam o pananampalatayang Islam dito sa mundong ito. So yun yung katibayan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Muhammad ay hindi higit kaysa sa isang sugo. So which means si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katulad rin siya ng mga naunang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino itong mga naunang sugo sa kanya? Ito na yung sila Nabi Allah Isa alayhi salatu wassalam, Propeta Musa alayhi salatu wassalam, at ang ating apo or ating lolo, ang Nabi or ang Propeta Adam alayhi salatu wassalam. So wala silang pagkakaiba dahil sila ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi lahat ng nabi ay sugo. At ang lahat ng sugo ay nabi or propeta. Sinabi sa kitab. So, ang mga katibayang pangkaisipan ay sa pamamagitan ng pagsasalang-alang at pag-iisip sa anumang naiparating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga malilinaw na talata o palatandaan na ang pinakadakila rito ay ang banal na aklat, Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan at makapangyarihan. Ito ay bumubuo, sumasaklaw sa mga tapat at mga kapaki-pakinabang na balita. So, ang sinabi ng kitab na ito, ang katibayang pangkaisipan ay sa pamamagitan ng pagsaalang-alang at pag-iisip sa anumang naiparating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung pag-iisip o yung nahatian nito na pag-iisip ay ito daw ay palatandaan kung saan sa pamamagitan ng pagsasalang-alang mo sa kung ano ang naiparating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang kanyang naipalaganap o kanyang ipinagdakwa dito sa mundong ito upang malaman natin at upang matuklasan natin at upang tayo ay malihis o tayo ay mapunta sa tamang landas. Ito ay ang reliyong Islam. So yun yung sinabi ng kitab na ito. Ang atang palatandaan ng pinakadakila ay ang banal na aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay ang Quran. So lahat ng utos, lahat ng turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dito nakuha, dito nanggaling. Dahil hindi siya nagsasalita o hindi siya nagbibigay ng hukom sa isang bagay kung walang wahi o walang revelation na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng binibigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na turo o lahat ng kanyang ipinapalaganap ay galing sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Galing sa kung ano ang turo o ano ang salita ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At pangmalasakit at pangmakatarungan ng mga batas at ang anumang pangyayari sa kanyang sarili mula sa mga himala o milagro at ang anumang ibinalitan niya mula sa mga kalagayang nakakubli o hindi nakikitang bagay na ito ay hindi lumalabas o hindi lumilitaw maliban kung dahil sa revelasyon, kapahayagan ng nagpapatunay sa mga pangyayari na ito. So, ito yung
Ito yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasalita, hindi siya nagbibigay ng hukom, hindi siya nagpapalabas ng sarili niyang wahi o sarili niyang revelasyon. Dahil nagsasalita lang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung merong revelasyon or galing sa revelasyon na mula sa Allah tabaraka wa ta'ala. So yun yung sinabi ng kitab. So, dapat nating paniwalaan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sinabi na mismo ng kitab na ito, sinabi na mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang propeta Muhammad na si Muhammad ay isang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nanggaling siya sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ipinahatid ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin upang siya ay tularan natin, upang siya ay gayahin natin sa kung ano ang gawaing tama at kung ano ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, isang katibayan na ito na dapat nating paniwalaan na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siyang nagpalaganap, siyang inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpalaganap o magdakwa ng reliyong Islam dahil siya ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya mismo sinabi o hindi sa kanya nanggaling na siya ay sugo. Dahil mismo nanggaling sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na Muhammadun Rasulullah. Si Muhammad ay isang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung katibayan. So ano pang hinahanap natin na katibayan? So, para madali natin maintindihan, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasalita kung walang revelasyon. Hindi tulad natin ngayon, alam natin o nababasa natin ang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is ang Quran, nababasa natin tabya sa basa ng Maguindanon na tabya or sa basa ng Maguindanaon is excuse sa hindi gumagawa ng mga ustads or mga may kaalaman sa Islam. Kahit nababasa natin ang Quran, nababasa natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin naiintindihan kung ano ang tama o ano ang tunay na kahulugan ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binibigyan na natin ng hukom o binibigyan na natin ng salita o tinatapos na natin ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi pwede yun. Dahil mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagsasalita kung walang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo pa kaya na iisa normal o pangkaraniwang tao lang ang inatas lang sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, sundin kung ano ang turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayahin kung ano ang kanyang gawain o ano ang kanyang mga way or kanyang mga way sa pagsasagawa ng sambayan o pagsasagawa ng pananampalataya. At kung ano ang saliksik ng mga salafus saleh, kung ano ang kanilang saliksik sa mga dalil o mga talatang binigkas ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano ang mga talatang binigkas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga ustads, dahil ang mga alim natin, dahil ang mga sheikh natin, ang mga doktor natin, ang mga ustads natin, ay ang inatas sa kanila ay wa ma alayna illa al balagul mubin. Ang inatas sa mga ustads o mga may kaalaman sa reliyong Islam ay wa ma alayna illa al balagul mubin. Kanilang ipalaganap kung ano ang kanilang saliksik patungkol sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, meron na lang tayong 15 minutes.
na tayo ay mag-e-end na sa station na ito. So, ating bigyan or hanggang dito muna dahil sa next na episode natin ay unti-untiin nating intindihin. Unti-unti nating suriin or saliksikin kung ano ba ang turo or kung ano ang nakalagay sa kitab na ito. Na which is ang pagpapaliwanag sa tatlong batayan ng Islam. Ito yung pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkilala sa propeta, pagkilala sa reliyong Islam. So nandito na tayo sa biadillah or yung mga dalil or mga katibayan or pamamagitan ng mga katibayan na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang revelasyon or ang wahi ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. I-recap lang natin ng konti para ating ma-remind or ating may pa-remind sa inyo kung ano ang ating tinalakay ngayong hapon. Ang mga biadillah or ang ibig sabihin ng biadillah ay ito yung pangkaramihang dalil or pangkaramihang mga batayan ng Islam, batayan kung sino or ano ang katibayan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ating Panginoon at tagapaglikha ng buong sangkatauhan. At kung ano ang katibayan na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung sinabi dito sa kitab na nanggaling kay Sheikh Al-Fawzan rahimahullahu wa ra'a. So, isa siyang malaking ulama or malaki ang kaalaman patungkol sa reliyong Islam, si Sheikh Al-Fawzan rahimahullahu wa ra'a. So, yun, ang katibayan ng propeta ay sugo ng Allah ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa Muhammadun Rasulullahi walladhina ma'ahu. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na patunay na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Muhammad ay sugo ng Allah at kung sino man ang kanyang kasama sa kanyang reliyon or kasama sa kanyang din or sumama or sumunod sa kanyang din or kanyang ipinapalaganap ay kasama yon sa kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag tayo ay sumunod or ating sundin kung ano ang turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tayo ay kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay pupurihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So saan pa tayo? Ano pa ang dapat nating hanapin? Nandito naman or kumpleto na ang ating agama. Kumpleto na ang ating reliyon. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bago mamatay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawmu akmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong araw ay kinumpleto na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong reliyong Islam. At kinumpleto na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga blessing, ang inyong mga rahmah, ang inyong mga reward or blessing na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang patunay na ang reliyong Islam ay nag-iisang katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay isa-isang reliyon na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sana po ay meron tayong nakuwang knowledge or meron tayong nasaliksik or meron tayong naiintindihan sa ating talakayan ngayong hapon. Kahit ito man ay konting oras or kahit ito man ay napakabilis na panahon na ating pagsasama, ay sana po ay meron kayong nakukuwang kaalaman na naibabahagi ng inyong kapatid sa reliyong Islam at sa abot ng kanyang makakaya at sa abot or sa kung ano ang taufik or bigay na gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay ng kaalaman sa reliyong Islam.
Sana po ay marami kayong naintindihan, marami kayong nasaliksik, marami kayong natutunan sa ngayong hapon. Inshallah subhanahu wa ta'ala. At sana po ay lahat ng ating tututunan, ating naririnig, at ating napapakinggan o naiisip o pumapasok sa ating kaisipan, which is ito yung ating kaalaman, ay magagamit natin o gamitin natin sa kung ano ang tama, sa kung ano ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ano ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat ng tagapakinig ng programang ito, sana po ay tangkilikin ninyong manood at makinig sa mga lahat ng nagbibigay ng lectures, nagbibigay ng knowledge patungkol sa Islam dito sa Salam Radio 102.7 MHz DXAA Salam Radio. So, sana po ay tangkilikin ninyong makinig. Dahil ang lahat, except me, or karamihan sa nagbibigay ng lecture dito sa Salam Radio ay mataas ang mataas ang saliksik sa or mataas ang kanyang kaalaman patungkol sa reliyong Islam. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So hindi tayo malulugi. Hindi tayo bababa ng kaalaman, with bagkus ay tataas ang ating kaalaman inshallah subhanahu wa ta'ala. So malapit na mag 5:30, susunod tayo sa kung ano ang rules and regulation na binigay sa atin ng ating kapatid sa pananampalatayang Islam. So hanggang dito na lang. So sa next topic or sa next tackle natin, ang tatalakayin natin ay ang Saniya at ang Salisa, kung ano yung pangalawa at pangatlong batayan or pangatlong katibayan ng Allah. Ang ikalawa ang pagsasagawa o pagsasakatuparan nito. Ikatlo ang pagpapalaganap nito. Yung katibayan o yung mga dalil na napag-usapan natin ngayon, sa next naman ay ang pag-uusapan natin ay yung kung ano ang pagsasagawa at pagsasakatuparan ng mga dalil na nasabi sa atin o nabanggit sa atin dito sa kitab. At pangatlo ay pag-uusapan natin kung paano ipapalaganap ito. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Sana po ay wag kayong mawalan ng gana makinig at manood sa programang ito, Salam Radio. Inshallah subhanahu wa ta'ala ay marami pa tayong pagsasamahan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang. So malapit na ang prayer or malapit na ang oras ng Salatul Maghrib. So tayo ay mag-prepare, tayo ay magabdas, at tayo ay pumunta sa ating mga mosque or sa mga mosque sa ating mga barangay or sa kalapit ng ating mga bahay ng mga mosque. Pumunta tayo upang maisagawa ang isa or ang pinaka-importanteng sugo or importanteng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, which is ang pagtayo or pagsagawa ng salah or pagsagawa ng sambayan. So tayo ay magsambayan, tayo ay magdua or humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng gabay at humingi ng patuloy na gabay o patuloy na bigay or biyayaan tayo or tuloy-tuloy tayong bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay upang hindi tayo malihis ng landas inshallah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, si Akh Akshar Rahman, ay nagpapaalam sa inyo. Pero bago yon ay ating pasalamatan muna ang station manager ng Salam Radio, ang ating butihing Sheikh Al-Fadilatul Sheikh Abdul Rashid Angeles at kanya rahimahullahu wara'ah. Inshallah hafizahullahu wara'ah. So, bigyan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang pangangatawan upang patuloy niya pang may palaganap ang kanyang kaalaman at upang patuloy niya pang maibigay
or may palaganap ang kanyang kaalaman patungkol sa reliyong Islam. So lahat po ng mga ustads or lahat po ng mga alim na nagle-lecture, nagbibigyan ng lecture dito sa Salam Radio, ay bigyan nawa kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng magandang pangangatawan at magandang kaisipan or mentally health para inyong magampanan or para patuloy ninyong maibigay o may palaganap ang inyong kaalaman, inshallah Subhanahu wa Ta'ala, sa ating mga kapatid na mananampalatayang Islam, inshallah Subhanahu wa Ta'ala. So, nagpapasalamat rin ako sa aking kaibigan at aking kasama sa organization ng Brotherhood Islamic Organization sa Tucananes or sa Poblacion 7, si Ustadz Anwar Kaliman. Syukran, or bigyan nawa kayo or bigyan ka nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng magandang pangangatawan, inshallah, at upang iyong may palaganap ang iyong kaalaman. So, hanggang dito na lang. Tayo ay magkikita inshallah sa next week or next Saturday, inshallah, kung walang mga bagong pangyayari or walang mga pangyayaring emergency, ay magkikita tayo inshallah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lang. Ako ay magpapaalam na sa inyo. Ito ang inyong kaibigan, inyong kapatid sa pananampalatayang Islam, si Akshari Rahman. Ang amin lang dito ay wama alayna illal balagul mubin. Kami ay nagpapalaganap lang, or kung ano yung aming kaalaman, kahit ito ay konti, kahit ito ay napakaliit na kaalaman, ay aming ibabahagi sa inyo upang inyong malaman at upang inyong masaliksik, inshallah Subhanahu wa Ta'ala, sa abot ng aming makakaya at sa abot or sa kung ano ang bigay na taufik or bigay na gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya malulumsal kanu. Magandang hapon sa inyong lahat. أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل